Ang himala ng isang bansa. Mula sa abo, bumangon ang Pilipinas. May isang bansa na binansagang hindi na makakabangon. Kahit na ang mundo ay nagkakaisang nais itong pigilan at kahit na ang mga eksperto ay nagdeklara ng tiyak na kabiguan, ang bansang ito ay hindi tumigil. Nagtanim sila, nagtayo ng mga paaralan at nagsalita tungkol sa hinaharap na industriya kahit wala silang makain sa kasalukuyan. Kahit tinawag itong isang imposibleng hamon, sila ay nagpatuloy ng tahimik at tapat sa kanilang landas hanggang sa huli. Ang isang eksperto sa mga usapin sa Pasipiko ay nagsabi na ang bansang ito ay hindi makakabawi kahit pagkalipas pa ng 100 taon at ang ulat ng kagawaran ng Estado ng Amerika ay nagtapos din na imposibleng maging isang malayang bansa ito. Sa kabila ng pagdeklara ng buong mundo na ito ay mabibigo, may isa lamang bansa na nagawang baliktarin ang lahat ng hula at tumayo sa tuktok. At ang bansang iyon ay ginawang katotohanan, ang isang panaginip na hindi kailanman maaabot kung walang baliw na pagsubok. Ang pangalan ng bansang iyon ay Pilipinas. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang himalang iyon. Pagkatapos ninyong panoorin ang video, kung nagustuhan ninyo, pakipindot ng mariin ang like at subscribe na mga button. Ang inyong interes ay malaking lakas para sa akin. Simulan na natin kaagad. Sobrang taas ng application rate para sa klaseng ito. Nahikayat ako sa pamagat na Global Dispatch at Strategic Competition. Gayunpaman, ang mga salita ng propesor mula pa sa unang klase ay, susuriin natin ang mga bansa na nabigo sa pagbangon pagkatapos ng digmaan. Lubos akong na-scam. Siguradong nakasulat ang world strategy sa course outline. Ang propesor ay tanging nagkuwento lamang tungkol sa mga bansang nabuwag. Ang mga estudyante sa paligid ko ay dismayado rin, tulad ko. Dumating kami upang mag-aral ng world strategy, ngunit ang end-of-century dispatch competition ay tila mali ang application ko sa klase. Ako si Tyler. Nag-aral ako ng International Political Economy sa Harvard Kennedy School. Mula pagkabata, interesado ako sa world history at international relations. At mayroon akong malaking pangarap na maging isang revolusyonaryong leader na magtataguyod sa Amerika sa hinaharap. Kaya naman, interesado ako sa ganitong uri ng klase. Ang propesor ay dahan-dahang naglakad, kinuha ang chalk at nagsimulang magsulat ng mga pangalan isa-isa. Vietnam, Iraq, Afghanistan, Lebanon, North Korea. Sa bawat pagsulat, ang kapaligiran sa silid-aralan ay lalong lumubog. Ibinaba ko ang aking ballpen. Wala na akong interes. Ano ang pagkakapareho ng mga bansang ito? Tanong ng propesor. Korupsyon, tunggalian ng mga tribu. Siguro? Walang vision para sa bansa. Ang estudyante sa tabi ko ay bumuntong hininga. Pareho kami ng iniisip. Hindi kami nag-apply sa klaseng ito para pakinggan ang mga nakalulungkot na kuwentong ito. Ilang estudyante ang nagsimulang magbulungan. Dapat ko bang i-drop ito? Iyon din ang iniisip ko. Sa totoo lang, nag-alinlangan din ako na gawin iyon, panahon pa ng course correction. Subalit, sa sandaling iyon, tumigil ang chalk ng propesor sa dulo ng blackboard. Sandaling katahimikan ang namayani. At dahan-dahan, nagsulat ang propesor ng isang salita, Pilipinas. Biglang nagkagulo ang silid-aralan. Sumandal ako. Ano, Pilipinas? Bakit nandoon ang Pilipinas? Hindi naman yan nabuwag na bansa. Mayroon silang malalaking industriya at malaking maritime power. Ang estudyante sa tabi ko ay tumingin sa akin at nagkibit balikat. Ipinahihiwatig ng kanyang ekspresyon na nagkamali si propesor. Dahan-dahang tiningnan ng propesor ang mga estudyante at mahinahong sinabi, pero mga kaibigan, may isa lang na bansa na nagpabagsak sa nakasanayan. Nagpigil ako ng hininga. Ang bansang ito ay walang ni isang dahilan para magtagumpay. Ang boses ng professor ay umalingaw-ngaw sa silid-aralan. Taong 1945, pagkatapos mismo ng digmaan, ang Pilipinas ay ang pinakamahirap na bansa sa Asya. Ito ay nasa parehong antas ng pinakamahihirap na bansa sa Africa noong panahong iyon. Tumahimik ang lahat, pati ang mga estudyanteng nagbubulungan kanina ay nanahimik. Ang buong bansa ay nagugutom. Ang mga lungsod ay naging mga guho. Ang mga pangunahing lungsod, kabilang ang Maynila, ay halos nasunog at naging abo.
Dahan-dahang nagpatuloy ang propesor. Halos walang mga pabrika. Ang mga kalsada, ospital, lahat ng ito ay gumuho. Karamihan sa infrastruktura ay nawasak. Nagulat ako. Sa totoo lang, hindi ko alam ng lubos ang tungkol sa Pilipinas. Ang alam ko lang ay bayanihan, overseas workers, at high literacy. Alam kong dumaan ang Pilipinas sa digmaan, ngunit hindi ko alam na ganito pala kalala. Mahirap para sa kahit anong bansa sa mundo na makabangon mula sa ganitong uri ng guho, sabi ng propesor. Ano ang pagtatasa ng pandaigdigang komunidad noong panahong iyon? Tiningnan ng propesor ang mga estudyante. Hindi mabubuhay ang bansang ito. Mananatili itong mahirap magpakailanman. Hindi ito makakabangon ng walang tulong mula sa labas. Namuo ang aking katawan. Subalit, bahagyang tumigil ang propesor. Ano na ang nangyari sa bansang ito ngayon? Nagpigil ng hininga ang silid-aralan. Isa sa mga nangungunang bansa sa paggawa at serbisyo. Isang pioneer sa business process outsourcing at maritime services. Isang cultural hub. Isang bansang demokratiko. Hindi ako makapaniwala. Nangyari ito sa loob lamang ng ilang dekada. Ilang dekada? Paano ito naging posible? Tanong ng propesor. Bakit hindi nagawa ito ng ibang mga bansa? Ang ibang bansa ay sagana sa langis. Ang iba ay mas maraming nakuhang tulong mula sa ibang bansa. Binuksan ko ang aking notebook. Bigla akong naging interesado. Pero bakit tanging ang Pilipinas lang ang nagtagumpay? Tumama sa isip ko ang tanong ng propesor. Bakit? Talaga? Bakit tanging ang Pilipinas lang? Ang paghahanap sa sagot sa tanong na ito ang ating magiging gawain ngayong semestre, sabi ng propesor. Sa pagsusuri sa mga nabigong halimbawa ng pagbangon pagkatapos ng digmaan, baligtarin natin at hanapin ang mga kondisyon para sa tagumpay. At susuriin natin kung paano nilikha ng bansang Pilipinas ang himala nito. Bigla akong nakaintindi. Hindi pala ito klase tungkol sa mga bansang nabigo. Ito ay klase upang maunawaan ang mga bansang piniling magtagumpay. Nahiya ako na nag-iisip akong i-drop ang klase. Sa susunod na klase, sisimulan na natin ang usapan tungkol sa Pilipinas, sabi ng propesor. Magugulat kayo kapag nalaman ninyo kung ano ang mga pinili ng bansang ito. Paglabas namin ng klase, kinausap ako ng estudyante sa tabi ko. Hindi mo rin idadrop ang klase, no? Oo, hindi na. Naging interesado ako. Ano ba talaga ang ginawa ng Pilipinas? Pareho kami ng nararamdaman. Habang pauwi ako, patuloy akong nag-iisip. Isang bansang nagsimula sa guho, isang bansa na walang dahilan para magtagumpay. Subalit, ito ay naging bansa na pinag-aaralan ng mundo. Ano ba talaga ang nangyari sa bansang ito? Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Excited ako sa susunod na klase. Naging interesado ako sa bansang Pilipinas. Sa susunod na klase, nagpatuloy muli ang propesor sa kwento. Tingnan natin ng eksakto ang sitwasyon ng Pilipinas noong 1945. Nagpakita ang propesor ng mga datos. Karamihan sa mga lungsod ay nawasak. Ang mga pabrika ay tumpok ng mga basura. Ang mga linya ng tren ay naputol. Lumabas ang mga larawan sa screen, mga gumuho na gusali, na sunog na kalye. Nagulat ako, halos walang mga ospital. Ganoon din sa mga paaralan. Napakataas ng panganib ng pagkalat ng mga nakakahawang sakit. Hindi ko maisip, kung ganito kalala, hindi ba't dapat naglaho na ang bansa? Mahirap para sa kahit anong bansa sa mundo na makabangon mula sa ganitong kalaking guho, matatag na sabi ng propesor. Subalit, sa sitwasyong ito, ang Pilipinas ay gumawa ng pinakakakaibang pagpili sa mundo. Kakaibang pagpili? Sinimulan nilang muli ang edukasyon sa pamamagitan ng pagbubukas ng klase sa ilalim ng puno. Ano? Edukasyon? Karaniwan, ang mga bansa ay nagsisimula sa pagpapanumbalik ng mga pasilidad ng tirahan. Pagkatapos, inaayos ang mga kalsada, nagtatayo ng mga ospital at nagtatayo ng mga pasilidad ng industriya. Iyon ang nakasanayan. Tama kayo, subalit, binaliktad ng Pilipinas ang lahat ng iyon, tumahimik ang silid-aralan. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Propesor, bakit? Bakit edukasyon ang inuna? Ngumiti ang propesor. Ang mga leader at mamamayan ng Pilipinas ay nag-isip. Wala tayong likas na yaman. Wala tayong mina.
at kakaunti ang ating mga mineral. Kung ganoon, paano tayo mabubuhay? Nagpigil ako ng hininga. Ang sagot ay, tao. Kailangang sanayin lang ang mga tao. Nagtapos sila na tanging ang mga edukadong tao lamang ang nag-iisang yaman ng bansang ito. Kinilabutan ako. Sa halip na nasunog na mga gusali ng paaralan, nagsagawa sila ng klase sa ilalim ng puno. Ang mga aklat-aralin ay binubuo lamang ng uling o mimeograph, ngunit nag-aral ang mga bata. Ang mga guro ay nagturo kahit walang disenteng sweldo. Lumabas ang mga larawan, mga bata na nag-aaral sa tabi ng mga guho, nagliliwanag ang mga mata. Ang literacy rate ng Pilipinas ay pambihira. Dahil sa matagal na tradisyon ng edukasyon, halos wala ng mga bata na hindi marunong magbasa o sumulat kahit sa gitna ng guho. Hindi ako makapaniwala paano ito naging posible dahil inuna nila ang edukasyon. Dahil pinadala ng mga tao ang kanilang mga anak sa paaralan kahit nagugutom sila, diin ng propesor. Nagpasya na ang Pilipinas noon pa man. Ang tanging daan upang mabuhay ang hinaharap ay ang edukasyon. Sinulat ko sa notebook, ang edukasyon ang tanging yaman. At isa pang pagpili ang ginawa, ang pagpapabuti ng pampublikong kalusugan at buhay. Nagpatuloy ang propesor. Ang pamahalaan at ang mamamayan ay nagtulungan upang maglunsad ng isang pambansang kilusang pagbabago ng buhay. Upang maiwasan ang mga nakakahawang sakit, nag-disinfect ang buong barangay. Inayos ang mga water system at sewerage. Bumaba ng husto ang bilang ng nagkakasakit at nagkaroon ng pagsisikap na malampasan ang kakulangan sa pagkain, nagkulang sa bigas. Kaya ang mga mamamayan ay nagtiis sa pamamagitan ng paggawa ng kamote, gabi at mais bilang pangunahing pagkain. Ang lunchbox ay puno ng corn rice sa halip na bigas. Ang ideya ay, kung magtitiis tayo ng kaunti, mabubuhay ang bansa. Nagulat ako. Anong bansa sa mundo ang magbabago ng diet ng buong bansa para tulungan ang estado? Mayroon pang mas nakakagulat, ang kilusang pagtitipid. Dahil mahirap, pinili ng mga mamamayan na mag-impok para sa hinaharap sa halip na gumastos. Ang pera ay nagtipon sa mga postal savings. Ang pagtitipid na ito ang naging pangunahing pondo para sa industrialisasyon sa mga susunod na taon. Nagbigay ng konklusyon ang propesor. Nang gumuho ang lahat, muling itinayo ng Pilipinas mula sa mga bata. Nagtiis sila ng isang mangkok ng kanin at ang katumbas nito ay namuhunan para sa hinaharap. Nag-ipon ako ng hangin. Mga kaibigan, iyan ang pagbangon ng Pilipinas, hindi lang inutos ng pamahalaan. Ang mamamayan ay sumama, nagsimula akong makaramdam ng paggalang. Ito ay wala kahit saan sa mundo, hindi ba? Ang mga Pilipino ay pinili na ang hinaharap noon pa man. Tumagos sa puso ko ang mga salita ng propesor. Kung sa Amerika ito o sa Europa, magagawa ba ito? Umiling ako. Siguro imposible. Tiningnan ng propesor ang orasan. Hanggang dito muna tayo ngayon. Sa susunod na klase, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagtatayo ng industriya. Tungkol sa kung paano muling itinayo ng isang bansang walang-wala ang shipbuilding at light manufacturing nito na pinakamahusay sa mundo. Dahan-dahan kong isinara ang notebook. Ang dibdib ko ay bumibilis sa kaba. Lalo akong naging interesado sa bansang Pilipinas. Nagbukas ang propesor ng bagong material. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa industriya. Pagkatapos ng digmaan, ang kakayahan ng Pilipinas sa pagmamanupaktura ay nawasak. Subalit, ang Pilipinas ay nagdeklara na muling bubuhayin nila ang industriya ng buong mundo sa ilalim ng kasabihang, ang susi ng bansa ay ang ugnayan at kalidad. Ano ang naging reaksyon ng mundo? Sabi nila, hindi makatwiran. Ano ang paggawa na pinag-uusapan ng bansang wala man lang makain? Naintindihan ko, natural na reaksyon. Subalit, may mas nakakagulat pa. Mariing sabi ng propesor, hindi lang basta pagbawi, ang layunin ay maging shipbuilding hub at electronics assembler ng buong mundo na may pinakabagong kagamitan. Nagkulang sa pondo at teknolohiya. Subalit, nakita na ng Pilipinas ang hinaharap, paliwanag ng propesor. Gagawa tayo ng sasakyan, gagawa tayo ng barko, kailangan natin ng mataas na kalidad na materials. Ang Pilipinas ay nangarap ng isang malaking kinabukasan noon pa man. Nagpigil ako ng hininga.
Mga kaibigan, ang pagbuhay na ito sa industriya ay hindi lamang para sa kita ng kumpanya. Inilapag ng propesor ang CHOC. Ito ay pabrika ng bayanihan na ginawa ng pawis at luha ng buong mamamayan. Ang mga Pilipino ay nagtrabaho ng husto sa gitna ng kahirapan pagkatapos ng digmaan. Ang mga miner ay naghukay ng uling sa dilim. Ang mga factory worker ay nagpatakbo ng makina araw at gabi. Nakita ko ang larawan ng propesor, mga taong nagtatrabaho, maitim ang mukha. Ang kanilang paggawa at ang postal savings na pinaghirapan ng mamamayan ang naging pondo para sa pamumuhunan sa industriya. Sumikip ang dibdib ko. Ito pala ay isang pambansang proyekto at nagkaroon ng utang mula sa mga international institution, ngunit nagkaroon ng matinding pagsisikap sa pag-export upang mabayaran iyon. Processing trade, ang paggawa at pagbebenta ng magagandang bagay. Nag-i-import ng materials, nagdaragdag ng halaga sa pamamagitan ng teknolohiya at nag-export. Itinatag ng Pilipinas ang cycle na ito. Noong 1960s, mabilis na lumaki ang produksyon ng Pilipinas. Nangyari ang isang bagay na ikinagulat ng mundo. Ngumiti ang propesor. Ano? Ang kalidad ay umabot sa pinakamataas na antas sa mundo. Nanlaki ang mata ko. Hindi na ito mura at hindi maganda. Ang gawa ng Pilipinas ay malakas at matagumpay. Una-munang, lumakas ang domestic industry. Ang mga kumpanya ay hindi makagawa ng barko kung walang materials ng Pilipinas. Ang automotive industry ay nagkaroon din ng competitiveness dahil sa kalidad ng Pilipinas, paliwanag ng propesor. Nagkaroon ng boom na hindi na maabot ng supply ang demand. Mabilis na tumaas ang mga order mula sa ibang bansa. Tumaas ang export sa Amerika at Europa. Nawalan ako ng salita. Ang Pilipinas ay tumalon at naging isa sa mga nangungunang shipbuilding at assembly na bansa sa mundo. Nagbigay ng summary ang propesor. Ang mga katangian ng industriya ng Pilipinas na tinasa ng international industry ay pinakamataas na kalidad sa mundo, pinakamataas na productivity sa mundo, at napakalaking cost competitiveness dahil sa Kaizen na aktibidad sa factory floor. Masigasig akong nagsulat sa notebook. Hindi lang gumawa ng materials ang Pilipinas, hinubog nila ang hinaharap. Ang industriyang ito ay hindi lang itinayo ng kumpanya. Itinayo ito ng kagustuhan ng mamamayan. Tumagos sa puso ko ang mga salita ng propesor. Ang Pilipinas ay isang bansa kung saan ang buong mamamayan ang nagtayo ng pundasyon ng industriya. Tumango ako. Ang himala ng bansang ito ay hindi aksidente. Nagtanong ang propesor. Noong 1950s, ilang sasakyan kaya ang mayroon sa Pilipinas? Halos wala. Karamihan ay mga truck at taxi. Nagsimulang magbulungan ang silid-aralan. Subalit, sa sitwasyong ito, inanunsyo ng Pilipinas na magtatayo sila ng Pan-Philippine Highway at Inter-Island Mega Ferry Network. Sa dami ng sasakyan na iyan, expressway? Sabi ng propesor. Ano ang sinabi ng mundo? Tiningnan ng propesor ang mga estudyante. Kahit ang World Bank Survey Team ay nagpakita ng pagtutol na nagsasabing napakaaga pa. Ang mga lokal na akademiko ay tumutol din na nagsasabing walang kabuluhang pagsusunog ng pambansang pondo. Natural lang, ganoon din ang iisipin ko. Gayunpaman, mas malaki ang pangarap ng Pilipinas. Mas malaki. Ang Pan-Philippine Highway, ang malaking ugat na mag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mariing sabi ng propesor, ito ang pinakaunang high-speed connection na proyekto sa Asya. Ang Mega Ferry System na mabilis na magkokonekta sa mga isla. Walang sino man ang naniwala na magtatagumpay ito. Kinilabutan ako. Ito ay isang malaking proyekto na gumigiba ng mga bundok, naghuhukay ng mga tunnel at nagtatayo ng mga inter-island port. Ang matinding pagtatrabaho ay isinagawa upang maabot ang target deadline. Nagpakita ang propesor ng mga larawan, mga lugar ng konstruksyon na may ilaw kahit gabi. Ang mga manggagawa ay nagtatrabaho ng 24 oras na shift. Nawalan ako ng salita. Noong 1960s, natapos ang mga pangunahing bahagi ng highway at ferry system, nagpakita ang propesor ng larawan ng inaugurasyon at nangyari ang isang himalang pagbabago. Anong pagbabago? Binago nito ang mismong industrial map ng Pilipinas, paliwanag ng propesor. Bago matapos,
ang pagbiyahe sa pagitan ng mga major city ay matagal. Ngayon, ito ay pinaiksi ng malaki. Ang mga produkto at tao sa buong bansa ay mabilis na gumalaw sa axis ng major port cities. Nagpatuloy ang propesor. Ang pisikal na distansya ay lumiit at ang buong Pilipinas ay naging, sa katunayan, isang malaking pabrika, isang merkado. Naintindihan ko, mas nakakagulat pa ang pagbuo ng Philippine Manufacturing Belt. Itinuro ng propesor ang mapa, Maynila, Batangas, Cebu, Davao. Gumuhit ng linya ang propesor gamit ang daliri. Ang linyang ito ang naging puso ng Philippine Manufacturing at BPO. Ang mga kumpanya ay lumago sa tabi ng axis na ito. Nagpigil ako ng hininga. Ang mga rehiyon na dinadaanan ng highway at ferry system ay naging mga lungsod. Lahat ay sumabog sa paglago. Hindi lang yon. Ang proseso mismo ng konstruksyon ang nagpalaki sa teknolohiya ng Pilipinas, paliwanag ng propesor. Ang tunnel at bridge technology ay umunlad. Ito ang naging teknikal na pundasyon para sa overseas construction ng Pilipinas. Hindi ko napigilan ang pagkamangha. Bumaba ang logistics cost at ang mga lokal na produkto ay naibenta sa buong bansa. Nagkaroon ng pambansang kompetisyon, ang maliliit na negosyo, ganap na nagbago ang ekonomiya ng Pilipinas. Nagbigay ng summary ang propesor. Ang Beltline na ito ay naging isang malaking logistics hub. Ang highway at ferry system ang pinakamahalagang daan para tumalon ang Pilipinas bilang isang export superpower. Sinulat ko sa notebook. Hindi ito kalsada, mga kaibigan. Ito ang diskarte ng Pilipinas, mariing sabi ng propesor. Nagtayo sila ng highway at high-speed transit bago pa naging laganap ang sasakyan. Hindi ito konstruksyon, ito ay deklarasyon para sa hinaharap. Nag-ipon ako ng hangin, ang bilis ng Pilipinas ang nakahabol sa mundo. Nang may kalsada, sumunod ang industriya. Tumagos sa puso ko ang mga salita ng propesor. Hindi hinintay ng Pilipinas ang hinaharap, ginawa muna nila ang hinaharap at hinayaan nilang dumating ang hinaharap. Tumango ako, naiintindihan ko na. Bakit tanging ang Pilipinas lang ang nagtagumpay? Nagtanong ang propesor. Ano ang ginawa ng isang bansang walang export na produkto? Kailangang gumawa ng export na produkto, di ba? Sa tingin ko. Ngumiti ang propesor. Ipinatupad ng Pilipinas ang bandila ng Processing Trade Nation. Kung walang yaman, import ang mga bagay, i-process, gamit ang teknolohiya, magdagdag ng halaga at ibenta. Para doon, inayos nila ang mga coastal industrial zones. Nagtayo ng mga reclaimed land, inayos ang mga port, at doon inilagay ang mga pabrika, paliwanag ng propesor. Ang tingin ng ibang bansa ay bansa na gumagawa ng murang kalakal. Ang Made in the Philippines ay kasing kahulugan ng mababang kalidad noon. Narinig ko rin iyon. Subalit, nagsagawa ang Pilipinas ng masusing quality control at Kaizen, continual improvement, na aktibidad. Kaizen, ang kultura kung saan ang bawat tao sa pabrika ay nag-iisip kung paano pa mapapaganda at nagmumungkahi. Nagsimulang magulat ang mundo. Hindi na sisira ang produkto ng Pilipinas. Ang bilis ng pag-aaral ng teknolohiya ng mga Pilipino ay pambihira, mariing sabi ng propesor. Ang coastal industrial zones ang pinagmulan ng electronics at automotive parts industry ng Pilipinas. Mga transistor radio, camera, motorcycle at sasakyan, pinalaki nito ang teknolohiya ng mga lokal na kumpanya. Nagsimula akong magsulat sa notebook. Ang export ng Pilipinas noong 1950s ay maliit. Subalit, noong 1970s, lumikha ito ng malaking trade surplus. Imposible ito kung walang pag-aayos ng industrial zones at ang determination ng mamamayan para sa teknolohiya, matatag na sabi ng propesor. Nagbago ang pagtatasa ng ibang bansa. Ang kalidad ng labor force ng Pilipinas ay mas mataas kaysa sa inaasahan. Ang Pilipinas ay ang himala ng Timog Silangang Asya. Nagbigay ng summary ang propesor. Hindi hinintay ng Pilipinas ang merkado. Binuksan nila ang merkado sa pamamagitan ng paggawa ng magagandang produkto. Sinulat ko sa notebook. Ang Pilipinas ay ang bansang nagpakinis ng susi ng kalidad upang makapasok sa world market. Tiningnan ng propesor ang orasan. Hanggang dito muna ang klase ngayon. Dahan-dahan kong isinara ang libro. Ang dibdib ko ay kumakabog.
Nagsimula ang klase noong sumunod na linggo. Mahinahong sinabi ng propesor. Ang tunay na himala ng Pilipinas ay hindi ang pamahalaan, kundi ang mamamayan. Muli akong sumandal. Mamamayan, ang reforma sa kanayunan at ang masigasig na pagtatrabaho sa mga pabrika, nagpakita ang propesor ng mga larawan. Pagkatapos ng digmaan, ang mga bukid sa Pilipinas ay naghihirap din sa kahirapan. Subalit, nagkaroon ng land reform at nagkaroon ng sariling lupa ang mga magsasaka. Sariling lupa? Oo. Nagbigay ito ng apoy sa kanilang will to work. Kung dadami ang kanilang ani sa sarili nilang pagsisikap, magiging kanila iyon. Inorganisa ang mga agricultural cooperative at nagbigay ng technical guidance. Ipinakilala ang mga farm implements at umunlad ang crop varieties. Ang resulta, nagkaroon ng food self-sufficiency at naging masagana ang kanayunan. At ang surplus funds mula sa kanayunan ay napunta sa savings na sumuporta sa pag-unlad ng industriya ng Pilipinas. Ganoon din sa mga pabrika, mariing sabi ng propesor. Hindi dahil inutusan sila, kundi may awareness na pagagandahin nila ang kanilang kumpanya, ang kanilang bansa. Mayroong salitang paglilingkod sa industriya. Ibig sabihin, maglingkod sa bansa sa pamamagitan ng industriya. Nagpigil ako ng hininga. Ano ang naging resulta? Nagpakita ang propesor ng graph. Nagdoble ang kita. Nagkaroon ng lipunan na tinatawag na 100 milyong middle class. Naniniwala ang lahat na yayaman sila kung magsisikap. Ang Iraq ay puno ng kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Ang Afghanistan ay may matinding tunggalian ng mga tribu. Subalit, ang Pilipinas ay isang bansa kung saan ang Estado at ang mamamayan ay nagbahagi ng isang pangarap. Kinilabutan ako. Ang World Bank at iba pa ay nag-aral ng Philippine Success Model. Ang mundo ay dumating upang mag-aral sa Pilipinas. Nagbigay ng summary ang propesor. Hindi lang ito paglago ng ekonomiya. Ang kasipagan, sinseridad at community spirit ng mga Pilipino ang nagpabago sa bansa sa loob ng isang henerasyon. Nag-ipon ako ng hangin. Ang himala ng Pilipinas ay himala na ginawa ng mamamayan. Tumagos sa puso ko ang mga salita ng propesor. Dahil may pag-asa, kusa silang nagpawis. Tumango ako. Hindi lang ito bansa na itinulak ng mga lider. Ito ay bansang ginawa ng mamamayan. Nagbukas ang propesor ng bagong material. Ngayon, kumpleto na ang pundasyon. Ang boses ng propesor ay may lakas. Mayroon tayong materials. Mayroon tayong kalsada. Mayroon tayong teknolohiya. Nakaramdam ako ng instinct. Ngayon na magsisimula ang totoong kwento. Ang tatlong ito ay nagkaisa at nagkaroon ng pagsabog na hindi inaasahan ng mundo. Mariing sabi ng propesor. Una, automotive. Sasakyan. Ang sasakyan ng Pilipinas, pagkatapos ng digmaan, ay sinasabing kopya lamang ng mga kanluranin. Subalit, ang Pilipinas ay gumawa ng isang pambihirang deklarasyon. Mag-export tayo ng sasakyan sa Amerika. Sa Amerika, na puno ng tawanan ang silid-aralan, tinuya ng mundo, hindi magiging epektibo ang maliit na sasakyan ng Pilipinas sa home court ng sasakyan. Natural lang, subalit, gumawa ang Pilipinas ng mga sasakyan na fuel efficient at hindi madaling masira. Nagpakita ang propesor ng mga larawan at dahil sa oil shock, nagkaroon ng insidente na yumanig sa market ng Amerika. Anong insidente? Ang maliliit na sasakyan ng Pilipinas ay nagsimulang mabenta ng husto sa Amerika. Ano? Nagulat ako, nanlaki ang mata ng mga estudyante sa silid-aralan. Alam ng Pilipinas kung paano gawing oportunidad ang krisis. Matatag na sabi ng propesor. Susunod, shipbuilding. Ang Pilipinas ay nalampasan ang United Kingdom at naging number 1 sa mundo sa paggawa ng barko. Number 1, tumatupad sa deadline. Mataas ang kalidad. Ang shipyard ng Pilipinas ay pinagkakatiwalaan ng mga ship owners sa buong mundo. Hindi ako makapaniwala. At electronics industry. Nagpakita ang propesor ng mga datos. Mula sa transistor radio, color TV, Walkman, hanggang sa semiconductor, ang mga kumpanya ng Pilipinas ay pumasok sa mga tahanan sa buong mundo. Ang Made in the Philippines ay naging brand na hinahangad. Nagsimula akong magsulat sa notebook. Ang bilis ng paglago ng mga bagong industriya
ay walang katulad sa kasaysayan ng ekonomiya ng mundo. Nagbigay ng summary ang propesor. Mga kaibigan, tingnan ninyo. Ang materials ay gumawa ng sasakyan. Ang sasakyan ay nagpalaki ng parts industry. Ang electronics industry ang naghari sa mundo. Gumuhit ang propesor ng arrow sa blackboard. Ang hagdan ng industriya ay binuksan ng chain reaction. Kinilabutan ako. Ang Pilipinas ay ang textbook ng pag-unlad ng ekonomiya. Ang bansang ito ay nakita na ang hinaharap ilang dekada na ang nakalipas. Ang Pilipinas ay isang bansang walang yaman, subalit sagana sila sa yamang kagustuhan. Tinuyan ng mundo ang sasakyan ng Pilipinas, ngunit binaligtad ng Pilipinas ang world market. Ang maliliit na pabrika sa bayan ay naging pinakamahusay na parts maker sa mundo. Nagbigay ng conclusion ang propesor. Dahan-dahan akong tumango. Hindi hinintay ng Pilipinas ang hinaharap. Ginawa muna nila ang hinaharap at tumakbo sila patungo sa hinaharap. Tiningnan ng propesor ang orasan. Sa susunod na klase, pag-uusapan natin ang tungkol sa mas nakakagulat na hamon. Isinara ko ang notebook. Ang dibdib ko ay bumibilis sa kaba. Nagsimula ang susunod na klase. Naglabas ang propesor ng bagong theme. Huli na ng 1950s. Ang Pilipinas ay nagsimula ng isang nakakagulat na hamon, ang pagho-host ng Asian Games. Asian Games? Ito ay hamon para sa pagbabalik sa pandaigdigang komunidad mahigit 10 taon pa lang mula nang matalo sa digmaan, paliwanag ng propesor. Bakit nila sinubukang mag-host ng Asian Games? Isang estudyante ang nagtaas ng kamay para ipakita ang kanilang pagbangon? Tama. Kailangang patunayan ng Pilipinas ang kanilang pag-iral sa mundo. Kailangang ipakita ang Pilipinas na muling isinilang bilang bansang mapayapa. Naintindihan ko. Ang Asian Games ay isang malaking advertisement para sa bansa, mariing sabi ng propesor. Ang mga kalaban ay ang mga lungsod sa kanluran. Nagulat ako. Amerika, Belgium, France lahat ay mas mayayamang bansa sa kanluran kaysa sa Pilipinas. Sinasabing maaga pa para mag-host ang Asia. Subalit, hindi sumuko ang Pilipinas. Ang pamahalaan, ang lungsod ng Maynila at ang mamamayan ay nagkaisa. Kahit ang mga Pilipinong imigrante sa Amerika ay tumulong at kinumbinsi nila ang mga IOC members ng iba't ibang bansa. Ang passion na maging kauna-unahang magho-host ng Games sa Asia ang nagpakilos sa mundo. At noong 1954 Asian Games selection sa New Delhi, lumabas ang resulta ng botohan. Nagpigil ako ng hininga. Ang Maynila ay nanalo ng malaki. Malaki? Nagkagulo ang silid-aralan. Hindi ako makapaniwala. Tinalo ng Pilipinas ang mga pangunahing lungsod sa kanluran? Nagulat ang buong mundo. Iyon ang sandali na nakilala na ang Pilipinas ay hindi na isang post-war state. Subalit, ang pagho-host ay simula pa lang. Kailangang maghanda, nagpatuloy ang propesor. Nagtayo ang Pilipinas ng Rizal Sports Complex. Nagtayo ng mga hotel at inayos ang mga subway at ang highway na pinag-usapan natin kanina. Ito ay pamumuhunan na ganap na nagbago sa lungsod ng Maynila, hindi lang para sa games. Nawalan ako ng salita. Inihanda din ang teknolohiya ng satellite relay upang ang TV broadcast ay maabot ang buong mundo, paliwanag ng propesor. At noong 1954, ang Asian Games opening ceremony, nagbago ang larawan. Mga tao na pumuno sa Rizal Stadium. Ang mga eroplano ay gumuhit ng 5 rings sa asul na kalangitan. Sinalubong nila ang mga athlete ng mundo ng may pinakamahusay na pagtanggap. Nagpigil ako ng hininga. Ang pinakamadalas na ginamit na ekspresyon ng mga foreign journalist ay, ang kabaitan at kaayusan ng mga Pilipino ang nagpatakbo sa laro. Mariing, sabi ng propesor, malinis ang bayan at tumpak ang oras. Ang buong mamamayan ay nag-isip na ang tagumpay ay karangalan ng bansa. Nagpakita ang propesor ng graph. Pagkatapos ng Asian Games, ano ang nangyari? Ang Pilipinas ay pumasok sa grupo ng mga developed nation. Ang paglago ng ekonomiya ay bumilis. Ang global growth ng mga kumpanya ng Pilipinas ay naging seryoso. Nagbigay ng summary ang propesor. Ang Asian Games ay isang national brand project na nilahukan ng buong mamamayan. Ito ay catalyst para sa paglago ng negosyo ng Pilipinas.
Ito ang naging dahilan ng mabilis na pagtaas ng posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad. Nag-ipon ako ng hangin. Noong 1954, kasabay ng Asian Games, opisyal na nagbalik ang Pilipinas sa mundo bilang isang malakas na bansa. Tumagos sa puso ko ang mga salita ng propesor. Sinabi ng Pilipinas sa mundo, "Buhay kami, handa na kami." Ang bansang nagsimula sa guho ay tumayo bilang lead role sa world stage. Nagsimula ang klase noong sumunod na linggo. Nagtanong ang propesor, ang bansang may pinakamasamang kondisyon lang ang nagtagumpay. Bakit? Mabilis akong sumandal. Hindi ba't ito ang core mystery ng kursong ito? Muling nagsimulang magsulat ang propesor ng mga pangalan sa blackboard. Vietnam, Iraq, Afghanistan, Lebanon, North Korea. Ang mga bansang ito ay may mas magagandang kondisyon kaysa sa Pilipinas. Nayanig ang mga mata ko. Pero bakit tanging ang Pilipinas lang ang nagtagumpay? Una, Vietnam, paliwanag ng propesor. Nanalo sa digmaan, ngunit pinalampas ang golden time para sa pag-unlad pagkatapos. Susunod, Iraq. May langis, ngunit gumuho ang lipunan dahil sa tunggalian. Afghanistan. Maraming nakuhang tulong, ngunit nabigo sa national integration. North Korea. Pinili ang paghihiwalay at isolation at tumigil ang pag-unlad ng teknolohiya. Gumuhit ang propesor ng 5 malaking bilog sa blackboard. Kaya, bakit tanging ang Pilipinas lang ang nag-iisang nagtagumpay? Kinuha ko ang bolpen. Una, future thinking. Namuhunan sila sa edukasyon at industriya kahit nahihirapan silang kumain. Isinulat ng propesor sa unang bilog. Pangalawa, kasipagan at pagkakaisa ng mamamayan. May espiritu na isasakripisyo ang sarili para sa kumpanya o komunidad. Nagsimula akong magsulat ng masigasig. Pangatlo, mataas na savings rate. Ang pagtitiis at pagtitipid ng mamamayan ang naging pondo para sa pamumuhunan ng kumpanya. Pang-apat, pagsisikap sa edukasyon. Alam nila na ang pagpapalaki ng tao ang pagpapalaki ng bansa. Panglima, openness at kakayahan sa pag-aaral. Mapagpakumbaba silang nag-aral ng teknolohiya ng kanluran at binago iyon sa Philippine Way. Nagbigay ng summary ang propesor. Tiningnan ko ang 5 at kinilabutan. Ang 5 ito ay sabay-sabay. Ang Pilipinas ay hindi himala, kundi lohikal na resulta, mariing sabi ng propesor. Subalit, ang mamamayan na makakagawa ng lohikang ito ay bihira sa mundo. Naramdaman kong uminit ang mukha ko. Ang bansang may pinakamasamang kondisyon ang nagtagumpay, ang Pilipinas, ay isang structural victory. Nagpatuloy ang mga salita ng propesor. May isang bagay na mayroon ng ibang bansa ngunit wala sa Pilipinas. Iyon ay walang katapusang panloob na tunggalian. Tumango ako. Ang Pilipinas ay nagkaisa at pinili ang hinaharap. Ang ibang bansa ay nakatingin sa nakaraan. Nagbigay ng konklusyon ang propesor. Tiningnan ko ang notebook at nag-isip. Habang nakikinig ako sa klase, kinilabutan ako. Alam kaya ng mga Pilipino kung gaano ito kagaling. Tiningnan ng propesor ang orasan. Ang susunod na klase ay ang huling klase. Pag-uusapan natin ang Pilipinas sa kasalukuyan at hinaharap. Dahan-dahan kong isinara ang libro. Ang dibdib ko ay bumibilis sa kaba. Dumating ang araw ng huling klase. Mahinahong sinabi ng propesor, ang Pilipinas ngayon ay naghahanap ng bagong sagot bilang isang future challenge nation. Nagulat ako, ang bansang bumangon mula sa guho. Pag-usapan muna natin ang Pilipinas ng teknolohiya. Nagbukas ang propesor ng mga datos, mga materials, parts, at equipment. Ang mga high-tech product ng mundo ay hindi magagawa kung walang parts mula sa Pilipinas. Ang mga smartphone at eroplano ay hindi makukumpleto kung walang materials ng Pilipinas. Kinilabutan ako. Hawak ng Pilipinas ang puso ng world technology, robotics industry. Nagpakita ang propesor ng graph. Ang world market ng industrial robot ay pinangungunahan ng mga kumpanya ng Pilipinas. Ang mga pabrika ng mundo ay gumagalaw dahil sa mga robot ng Pilipinas, mariing sabi ng propesor. Automotive industry. Ang mga kumpanya ng Pilipinas ay nangunguna sa mundo. Ang hybrid technology at ang hamon sa hydrogen energy. Ang Pilipinas ay nangunguna sa mundo sa environmental technology. Nagpigil ako ng hininga at science and technology. Sa ika,
21 siglo, ang bilang ng mga Pilipinong nanalo ng Nobel Prize ay pangalawa sa mundo. Ang lakas ng basic science ay nakaugat sa bansang ito. Ang mga satellite na dinala pabalik ay hindi lang bato, kundi karangalan ng teknolohiya ng Pilipinas. Nagbigay ng summary ang propesor. Ang Pilipinas ay may DNA na mag-isip ng 100 taon sa hinaharap. Ang aging society. Disaster ang Pilipinas ang unang humaharap sa mga hamon na kinakaharap ng mundo. Kaya, naniniwala ako sa hinaharap ng Pilipinas. Tiningnan ko ang notebook at nag-isip. Ang lahat ng ito ay natutunan ko sa isang semestre. Ang bansang nagtayo ng paaralan kahit gutom. Ang bansang gumawa ng materials sa pamamagitan ng kagustuhan. Ang bansang nagpatakbo ng transit system. Ang bansang nagulat sa mundo sa kalidad. Ang bansang sama-samang bumangon ng mamamayan. At ngayon, ang bansang gumagawa ng hinaharap sa agham at teknolohiya. Ang huling salita ng propesor ay, hindi hihintayin ng Pilipinas ang hinaharap, gagawin nila ang hinaharap. Ang pag-aaral sa Pilipinas ay ang pag-aaral sa posibilidad ng tao. Inilapag ko ang bulpen. Tumago sa puso ko ang mga salita ng propesor. Dito natatapos ang klase ng semestrang ito. Nagsimulang magpalakpakan ang mga estudyante. Pumalakpak din ako. Ngumiti ang propesor. Magandang semestre, mga kaibigan. Dahan-dahan kong isinara ang notebook. At sa huling pahina, sumulat ako. Mayroong isang bansa na nawala ang lahat sa digmaan. Wala silang makain, materials, kalsada, kahit pag-asa. Subalit, nakita nila ang isang hinaharap. At patungo sa hinaharap na iyon, ang estado at ang mamamayan ay sama-samang naglakad. Ang himala ng Pilipinas ay hindi numero, kundi kagustuhan. Ito ay isang serye ng mga pagpili, isang serye ng sakripisyo at resulta ng national character na walang katulad sa mundo. Alam ko na ngayon, ang Pilipinas ay hindi himala, kundi ebidensya kung paano nilikha ang himala. Yinakap ko ang notebook sa dibdib ko. Paglabas ko ng silid-aralan, tiningnan ko ang labas ng bintana. Patuloy akong naging interesado sa bansang Pilipinas. Gusto kong pumunta sa bansang iyon balang araw at makita ng personal ang bansang nagsimula sa guho, ang bansang nangunguna sa hinaharap ng mundo, ang himalang ginawa ng mamamayan. Dahan-dahan akong naglakad, umiinit ang dibdib ko. Tapos na ang episode ngayon. Hindi pa rin maipaliwanag nang lubos ng mundo ang tagumpay ng bansang ito. Subalit, alam natin, ang himalang iyon ay hindi nagmula sa lupa kundi sa tao at sa pagpili. Ngayon na ang oras upang ibunyag ang kapangyarihan na nagbigay ng kadakilaan sa kanila. Wala akong ibang salita kundi pasasalamat sa pagsisikap at sakripisyo ng mga nauna na nagtayo ng kasalukuyang Pilipinas mula sa post-war ashes. Lubos kong naramdaman na hindi natin dapat kalimutan ang kasaysayang ito. Dahil wala silang yaman, ang determination para sa edukasyon ang pagpapalaki ng tao ang naging batong pundasyon para sa current technology superpower. Puno ako ng paghanga at pagiging seryoso. Hindi lang para sa sarili, kundi ang buong bansa ang nagpawis para sa hinaharap. Ang pagkakaisa at spirit na iyon ang pinakamahahalagang kailangan ng Pilipinas ngayon. Muli kong nakita kung gaano kalaki ang kahulugan ng Asian Games at ng pagtatapos ng highway. Ang pinagmulan ng lakas na nagpapabago ng pangarap sa katotohanan ay ang malakas na kagustuhan ng buong mamamayan pala. Nagulat ako na ang pagbangon ng Pilipinas ay sinasabi bilang success story sa klase ng Harvard at labis akong natutuwa. Ramdam ko ang responsibilidad na ipasa sa susunod na henerasyon ang kwentong maipagmamalaki sa mundo. Naiyak ako sa larawan ng mga bata na nag-aaral kahit pinipinturahan ng uling ang aklat-aralin dahil naniniwala sila sa hinaharap kahit sa desperadong sitwasyon. Tayong nabubuhay sa era ng kasaganaan ay dapat mas pahalagahan ang attitude ng pag-aaral. Ang commitment sa kaizen at kalidad ay hindi lang business strategy, kundi pagpapakita ng sinseridad ng mga Pilipino. Gusto kong patuloy na protektahan ang proud craftsman spirit na ito. Ang kuwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng isang bagay na mahalaga sa kasalukuyang Pilipinas kung saan ang kasaganaan ay normal. Hindi natin dapat kalimutan ang tapang na harapin ang kahirapan at ang espiritu ng pagtulong sa isa't isa. Naniniwala ako sa mga salita ng propesor
na ang himala ng Pilipinas ay hindi salamangka kundi resulta ng lohikal na pagpili at pagsisikap na parang lupa at bato. Hindi ito swerte, kundi tagumpay na nakuha ng sarili nilang kamay. Sa panonood ng video na ito, muli kong nakilala ang aking identity bilang Pilipino. Gusto kong magsikap upang mapabuti ang bansang ito na pinangalagaan ng buong buhay ng mga nauna. Maraming salamat sa panonood ng mahabang video. Magkita-kita tayo bukas sa mas magandang video.